Marcoleta at Congressman Abante tila nagkainitan at nagkasagutan sa nangyaring pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability sa Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa nangyaring pagdinig sa 2025 budget ng Office of the Vice President ng Committee on Good Governance on Public Accountability na pinangunahan ng Congressman ng Manila na si Joel R. Chua, Congressman Rodante Marcoleta at Congressman Abante, tila nagkasagutan ang mag-interpolate at banata ng tanong ni Congressman Marcoleta, ang representative ng COA, nang bigla na lamang nagtanong si Congressman Abante kung nire-revoke niya ang Committee ng Good Governance, na agad namang sinagot ni Congressman Marcoleta na tila nauwi sa sigawan at sagutan ang pag-akusa ni Representative Abante kay Representative Rodante Marcoleta na pinagagalitan ng committee kaugnay sa pagdinig ng Kamara sa budget ng Office of the Vice President. Pakiwari tuloy ng ilan sa ating mga kababayan, tila tinamaan lang di umano ang ego ni Kong Abante, kaya biglang nagalit ito agad. At kung ating matatandaan, kamakailan lamang ay naglabas din ng kanyang pahayag si Kong Marcoleta patungkol sa nangyaring plenaryo na kung saan ay tila hinarangan nito na makapagtanong patungkol sa budget ng Kongreso. Kaya sa tingin tuloy ng taong bayan, tila natatakot ang ilang mga congressman kay Marcoleta dahil alam naman natin ang kagalingan nito. Kaya tila bigla na lamang napasigaw si Kong Abante at nauwi sa mainit na sagutan. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizen, grabe, nagalit pa talaga si Mr. Abante. Alam ng taong bayan, Mr. Abante, kung bakit ka naiinis, kasi hindi kayo makakastick to the plan. Hindi nyo magagamit yung committee nyo kuno para magdrama at mamulitika. Kaya inis na inis ka kay Kong Marcoleta at high blood na high blood ka kasi giniba ni Kong Marcoleta ang mga plano nyo dahil kita mo naman hindi sila makaporma, kasi alam naman natin yung mga pinaggagawa nyong kabulastukan dahil ginagawa nyo lang yan para talagang magkaisa at makaganti kay Pipinday Sara Duterte. Kasi nga diba, butata kayo, kaya ang ginagawa nyo bago i-approve yung budget, gumagawa kayo ng mga hearing kuno para para i-save nyo ang inyong mga imahe at para baka mapaamo nyo at baka magsunod-sunuran si VP Inday Sara sa inyo, which is hindi mangyayari. Kaya kayo ganyan, lalo na ikaw Mr. Abante, kasi natamaan lahat ng ego nyo kasi hindi nyo mauutos si VP Inday Sara. Ang tanong ko sa iyo, ka Abante, sino ka ba? Mahiya ka naman sa mga Pilipino. Klaro pa sa sikat ng araw ang mga pamumulitika ninyo. Ang Abante, ting ni Marcoleta, he is very right. Paano bayaran ng ibang congressman? May mga script. Una, sa plenary pinagbawalan si Kong Marcoleta, tapos ngayon sa hearing tinanggal sa pagka-vice chairman. Wow, nakahiya naman ang congressman. Personala na. Ayan, hinarang agad ang tanong ni Kong Marcoleta kasi maaring mapunta sa audit by certification. Halata si Abante sa bibig niya, blaming the VP. Anong pinagsasabi niya? He is making a story and putting words mouth to a person, just like what he doing in other panel. Takot na takot si Abante sa tanong ni Kong Marcoleta sa COA. Baka kasi lalabas ang katotohanan. Ministro, please proceed. Thank you, Mr. Chair. I wish to manifest that the refusal of Her Excellency Vice President Sara Duterte to take her oath in today's hearing in the conduct of inquiry in aid of legislation is an affirmation of her stand, her position during the budget briefing of the OVP. And this representation wishes to manifest that when the resource speaker does not take her oath, then it follows that whatever statement she will provide, we call it could not hold any water. That being not under oath, the same cannot be used as an evidence in any inquiry, in any proceeding, Mr. Chair. In other words,
her refusal to answer in the last budget briefing of the OVP is